ngayong lumabas na sa review panel ng World Boxing Organization na si Manny Pacquiao ang nanalo kontra kay Timothy Bradley. Ano naman kayang susunod na hakbang ng ating pambansang kamao? Yan ang tinutukan ni Lala Roque. There's the flurry once again. Masayang mag-asawang Pacquiao nang tanungin ng GMA News tungkol sa desisyon ng WBO review panel na si Pacquiao ang nanalo kontra kay Bradley. Dahil dito, sabi ng pambansang kamao, na ibalik ang kumpiyansa ng tao sa larong boxing. Masaya ako dahil lumabas yung katotohanan, kung anong totoo, at salamat sa investigasyon na ginawa ng WBO at ng Nevada Athletic Commission, at naibalik yung tiwala ng mga tao, sa boxing. Pero sa kabila ng resulta, walang balak si Congressman Manny Pacquiao na bawiin ang welterweight title na nakuha ni Timothy Bradley mula sa kanya. Hindi na siguro kung naibigay na, hindi naman kasalanan ni Bradley din yun eh. Nasa kay Bradley kung ibigay niya ang belt, hindi ko naman rin tatanggapin at ibabakante na lang. Si Jenky masayang-masaya rin daw sa balitang ito. Alam daw niyang tama lang na ang asawa niya ang hiranging nanalo. Very obvious naman na panalo siya. So, hindi na parang nakapagtataka na yun ang desisyon nila kasi kitang-kita naman na panalo talaga siya. May bagong helicopter si Manny pero tikom ang bibig niya kung magkano niya ito nabili. Gagamitin daw niya ito sa paglilibot sa mga lugar sa Sarangani. Bagamat may bagong chopper, hindi ito sinakyan ni Pacquiao papuntang Vigan para dumalo sa birthday party ni Ilocos Sur Governor Chavit Singson. Sinundo kasi siya ng private jet ng gobernador. Bukas daw si Pacquiao sa posibilidad ng rematch kay Bradley. Pero ang desisyon, ipinauubayan na raw niya sa mga promoter ng laban. Lalo't kailangan pa raw pag-aralan kung gusto pa ba ng mga fans na mapanood ang Pacquiao-Bradley 2. Lala Roque, nakatutok, 24 oras. At kasunod ng pagbawi o pag-recall sa mga produktong gatas na nagpositibo sa mercury sa bansang China, pinagkukumpiska ang ilang ikangay Chinese milk products sa ilang tindahan sa Santa Cruz sa Maynila. Bagamat hindi raw yun ang mga produktong ni-recall o binawi sa China, kinumpiska pa rin ang mga yon dahil illegal daw na naipuslit dito sa ating bansa ang mga naturang produkto. Nakatutok si Julio Segovia. Ang Chinese store na ito sa Santa Cruz, Maynila, ang unang sorpresa ang inspeksyon ng mga taga Food and Drug Administration o FDA. Nakita sa mga stante ang mga fresh at flavored milk product na yili ang brand name. Hindi naman daw ito ang mga produktong pinarecall sa China kamakailan dahil sa mataas na mercury content. Pero nababahala pa rin ang FDA. Magti-trace back din tayo kung sino nagsusupply na kasi ang nakalagay sa records natin, walang nag-import ng milk products. Walang registered, walang binigyan ng license to import ng mga ganyang products. Sabi smuggled? Yeah, definitely. Mahigpit na bili ng FDA. Huwag tangkilikin ang mga produktong walang English translation. Nakasado ito sa Consumer Act, kaya kinumpiska ng ahensya ang mga naturang milk product. Paalala natin sa consumers na dapat bibili sila ng mga produkto talaga na sa yung packaging nila kitang-kita na may English translation at saka nakalagay yung date of manufacture, yung manufacturer at saka yung expiration date. Hindi na hagilap ng mga taga-FDA ang may-ari ng establishmento. Pero isang lalaki na nagpakilalang may-ari ng gusali ang nagbigay ng pahayag. Hindi din kami alam kung hindi pwede. Pero kung hindi pwede, ibaba namin. Itangan natin. Siyempre kasi pang sa katawan natin yun eh. Wala namang yili milk products sa isang supermarket sa bukana ng Chinatown. Pero kumuha pa rin ng mga sample ng iba namang Chinese milk product para isa ilalim sa pagsusuri. Mula kasi na magka-melamine scare noong 2008, wala na raw importation clearance na inisyo ang FDA sa mga nag-aangkat ng Chinese milk products sa bansa. Ibig sabihin, wala na raw dapat gatas na galing China sa merkado. Kaya pwede raw ipasara mga establisimentong nagbebenta ng Chinese milk product. Ang Bureau of Customs naman, mas higpitan daw ang pagbabantay para di makapasok ang mga kontrabando sa bansa. Pinagsisita rin ng mga taga-FDA ang mga nagbebenta ng tingi-tinging gatas sa Divisoria. Pinahihintulutan naman daw ito sa batas, basta siguruhin lang na sumusunod sa pamantayan. So katulad nito, walang nakasulat kung ilang kilo ba to, ilang grams. Pwede rin sila mag-repack, provided? Provided, may license sila as repacker. So para ma-assess din natin kung gaano kalinis yung pinagre-repackan na area.
Ang lisensyadong repacker ayon sa FDA, kailangan daw maglagay sa nirepack na produkto ng pangalan nito, brand name, net content at manufacturer's name. Julio Segovia, Nakatutok, 24 Oras. Sa bansang China, nadiskubring may nakalalasong kemikal na chromium. Ang kapsula na aabot sa 77 milyong piraso. Imbis daw kasi na gumamit ng gelatin mula sa mga hayop, ang mga pharmaceutical suppliers, murang gelatin na may chromium ang ginagamit nila sa paggawa ng kapsula. Ang mataas na level ng chromium ay maaaring magdulot ng cancer, problema sa kidney, atay at bituka. Kaya ang ginagawa ng ilan para maiwasan ang chromium na nasa kapsula, kinukuha ang lamang powder ng kapsula at inilalagay ito sa kakainin nilang tinapay. Pero hindi rin ito ipinapayo ng mga doktor dahil sa posibleng side effect. Hindi matatawaran ang mga naiambag ng hari ng komedya na si Dolphy sa larangan ng pelikula at sining. Kaya naman may mga nagsasabi na matagal na dapat hinirang siya bilang national artist. Nakatutok si JP Soriano. Isang tanong lang. Sa taba nyo yan kung naliligo kayo, gaano katagal bago mabasa ang paa nyo? Di mapigilang humagikhik ni Nanay Marites sa tuwing naaalala ang linyang ito sa programang John and Marcia. Linyang pinasikat ng namayapan ng si Deli Atay-Atayan para sa manugang na si John Puruntong na ginampanan naman ni Dolphy. Nakaukit na nga sa isip ng mga Pilipino ang karakter na ito ni Dolphy, bukod pa sa mahigit 200 pelikulang nagpatawa at nagpaiyak sa atin. Magsumikap ka para umunlad ang buhay mo. Hindi yung umaasa ka sa sitira. Kaya para sa mga kagaya ni Marites, matagal na raw dapat hinirang bilang national artist si Dolphy. Kakatawa siya talaga kahit payat na payat siya. Ang ganda-ganda naman. 2009 ang huling mapabilang sa mga nominado sa pagiging National Artist for Film sa National Commission for Culture and the Arts o NCCA si Rodolfo V. Quizon o mas kilala bilang Dolphy. Ayon sa NCCA, may tatlong deliberation process ang pagpili ng mga nominado at magiging national artist. Umabot hanggang sa ikalawang deliberation process si Dolphy noong 2009. Pero kinulang daw siya ng boto mula sa mga hurado na mga eksperto sa larangan ng sining at pelikula, kaya hindi siya nahirang na national artist for film. There are 21 judges, peers. So, siguro ang vote niya is below 10. Kasi kung if you're voted 11 up, you're included in the list. Si Manuel Conde ang inirekomendang National Artist for Film and Broadcast noong 2009. Pero naging kontrobersyal ang batch ng mga hinirang ng taong iyon matapos magprotesta ang iba't ibang grupo nang masama sa listahan ng direktor na si Carlo J. Caparas. Kada 3 taon ang nominasyon para sa National Artist. At ngayon, ilang grupo at government agencies ulit ang nag-nominate kay Dolphy para maging pambansang alagad ng sining sa larangan ng pelikula. Pasok naman daw si Dolphy sa kwalifikasyon. Basta dun sa mga nominees, kasama na siya. Basta sinisigurado namin, kasama na siya kasi na-endorse na nga siya, nauna na sila Ang direktor na si Bebet Ortesta na gumawa na ng libro tungkol sa buhay ng Comedy King, palaisipan daw sa kanya kung bakit hindi national artist ang icon na tulad ni Dolphy. The man deserves to be a national artist. He's bridged certain gaps in the performing history of the country, from the stage show to radio to television to film. Ganito rin ang sentimiento ng mga kaanak ni Dolphy. Parang late na dapat nga nabigyan na hindi kung kailan ganyan na, tsaka pa sana yung conscious pa siya. Sang-ayon din dito ang matagal na katrabaho ni Dolphy na si Matutina. Medalya na ibibigay sa kanya o yung karangalan na ibigay na sa kanya ngayon. Yung medalya ng karangalan na yan, walang ibang mabibigyan kundi si Tito Dolphy. Ang Malacanang kinikilala daw ang kontribusyon ni Dolphy sa larangan ng pelikula at sining. Pero taliraw ang kamay nila na sundin ang proseso ng pagpili ng national artist. Nilinaw din ng palasyo na wala itong koneksyon sa pagsuporta ni Dolphy kay Senador Manny Villar noong 2010 presidential elections. That's the reason why we want to not be involved in the process. It's essentially a process that is being determined by
by 2 boards, and we are not involved in any way in the process except on the last part when both boards would recommend to the President the nominee. Pero dati nang kinilala ng Administrasyong Aquino ang galing at kontribusyon ni Dolphy. Ginawaran siya ng Golden Heart Award with the rank of Grand Color, ang pinakamataas na parangal na ibinibigay ng Pangulo sa isang private citizen. Pangalawa pa lang si Dolphy na ginawaran nito. Ang unang binigyan nito ay si Helen Keller noong 1954 sa panunungkulan ng nabayapang Pangulong Ramon Magsaysay. Maraming salamat po. At talagang tumaba ang puso ko rito. JP Soriano, Nakatutok, 24 Oras. I am ready. Serbisyong totoo ng GMA News. Matapos dumaan ni Bagyong Karina, sandaling-sandali lang sa ating teritoryo of Philippine Area of Responsibility, nakaranas naman ng mainit na panahon sa ilang lugar sa ating bansa ngayong araw na ito. Alamin natin kung magpapatuloy ang ganyang magandang panahon mula sa ating eksperto, resident meteorologist. Walang iba kundi si Ginoong Nathaniel Cruz. Mang Tani. Mike, pagkalabas nga ng Philippine Area of Responsibility kagabi nitong bagyong si Karina, ito ay humina at maaaring malusaw na nga ito habang patungo ito dito sa direksyon ng Japan. Maging yung low pressure area na binabantayan natin dito sa may silangang bahagi ng Kabisayaan ay nawala na rin. Pero ayon sa Pag-asa, may panibagong low pressure silang namataan at ito ay nasa may silangang bahagi ng Mindanao. Nasa layong 270 kilometers sa may silangan ng Hinatuan City. Bagamat hindi inaasahan na ito ay magiging isang bagyo, magpapaulan po itong low pressure area dito sa may silangang bahagi ng Kabisayaan hanggang dito sa may Mindanao. Samantalang dito naman sa may Luzon, lalong-lalo na dito sa may kanlurang bahagi ng Northern at Central Luzon, ay patuloy na makakaranas ng mga pagulan. Bunsod naman yan ng hanging habagat. Inaasahan naman natin na bahagyang bababa ang taas ng alon dito sa karagatan ng ating bansa, lalong-lalo na dito sa may western seaboard. Kung mapapansin mo, Mike, ay 2 to 3 meters pa rin ang alon dyan, kaya po maalon pa rin ang karagatan sa ibang bahagi ng ating bansa. Samantala, napapansin ninyo na medyo mainit po ang naging temperatura dito sa Metro Manila ngayong araw na ito. Unang-una kasi ay sa paghina ng epekto ng hanging habagat dahil po sa pag-alis ng bagyong si Karina. Kaya asahan natin na magiging maganda ang panahon sa susunod na 3 araw dito sa Metro Manila. At base sa inaasahan nating temperatura, ito yung ating temperature forecast, Mike. Kulay orange at pula po yung ating nakikita lalong-lalo na pagdating ng hapon. Ibig sabihin yan, mahigit 30 degrees Celsius ang temperaturang maaasahan sa maraming lugar sa ating bansa. Bagamat mainit ang ating temperaturang inaasahan, tingnan mo Mike dito sa may Tugigaraw, 35 degrees ang posibleng temperatura pero mataas yung potential ng pagulan, 90%. Ito ay dulot ng tinatawag nating local thunderstorm. Samantalang dito naman sa may Lawag, 100% din ang posibilidad ng pagulan at ito yung epekto ng hanging habagat. Samantalang sa ibang lugar naman ng ating bansa, Tagaytay at Puerto Princesa, medyo may posibilidad ng pagulan. Ito yung isolated thunderstorms. Pero tingnan nyo po yung temperatura hanggang dyan sa Kabisayaan, 30 to 31 degrees ang inaasahang temperatura. At maging sa ibang bahagi naman ng ating bansa, dyan po sa Cagayan de Oro at ibang bahagi ng Mindanao, mataas din, mainit ang temperatura, 30 hanggang 31 degrees Celsius at may posibilidad din ng pagulan at ito ay dulot pa rin ng isolated rain showers and thunderstorms. Ano man ang panahon, magplano, magsiguro, makibalita sa GMA Weather. Ako po si Nathaniel Cruz para sa I Am Ready, serbisyong totoo ng GMA News.